Ang nakaraan. Laking gulat nitong si Bella dahil naroon sina Wilson at ang kanyang ina nito sa kanyang pinapasukang trabaho kaya tuloy nalaman nila. Pero bilang isang tagapaglinis ng buong gusali. Tingnan mo Wilson, mabuti na lang talaga at naghiwalay na kayo. Pinaniwala pa tayong mahigit 100,000 ang halaga ng kwintas na ibinigay nito. Ibase mo nga sa kanyang katayuan kung kaya ba niya itong bilhin. Sige na, Wilson, pumasok na tayo dahil naghihintay na sa atin si Cindy sa office niya. Miss Cindy, narito na po sina Mr. Wilson at Georgia. Papasukin ko na ba? Sige, supervisor. Papasukin mo na. Hello, Tita Georgia. Wilson, welcome po sa company namin. Mabuti at hindi niyo ako binigo. Cindy, totoo bang nakikita ko sa labas? Narito ni Isabella, pero isang tagalinis? Naku, Tita, mahabang istorya eh. Pero dahil sa hindi siya sumunod sa utos ng supervisor, kaya ayun, inutusan siyang maglinis na lamang ng inodoro. Naku, nakakahiya naman siya. Mabuti na lang talaga, Wilson. At nakapag-isip ka na si Cindy ang piliin mo. Cindy, ano na? Nasabi mo na ba sa daddy mo ang lahat? Tita, nasabi ko na sa kanya. Kailangan lang natin maghintay ng approval. At kapag mangyari yun, babalik na ang sigla ng iyong kumpanya. Miss Joy, may bagong balita. Darating daw ngayong araw ang direktor ng kumpanya. Siya ang isa sa pinagkatiwalaan ng daddy mo. Ano? Bakit ngayon mo lang to sinasabi sa akin? Supervisor, para naman makapaganda kami. Biglaan kasi Miss Joy. Pero ayaw mo nun para makita mo na rin ang pinagkatiwalaan ng daddy nyo? Kinakabahan itong si Cindy dahil ang totoo, hindi naman talaga siya ang anak ng boss. Nag-apply lamang siya naman ng trabaho. Ilang minuto pa ang nakalipas ay dumating na ang direktor na si Boggs kaya naman ay tinawagan nito ang lahat ng mga empleyado. Director, narito na kaming lahat. Maliban lamang kay Miss Joy, nasa kanyang office pa siya ngayon. Ganun ba? Mabuti naman at sa wakas ay nagpunta na rito sa office ang anak ng boss. Kumusta siya dito? Director, mabait pala si Miss Joy. Siyempre naman. Gusto niya kasing makilala ang lahat ng mga empleyado sa kumpanya. Alam niya naman na siya ang papalit sa kanyang Daddy Ray. Sige na, hindi ko na siya abalahin pa. Pakisabi na lang na duman ako dito. Masusunod po, Director. Bumaba na itong si Mr. Boggs dahil meron pa itong dapat asikasuhin ngunit sa kanyang pagbaba sa ground floor, nakita niya ang isang babaeng naglilinis ng sahig. Miss Joy, anong ginagawa mo dito? Bakit kayo naglilinis ng sahig? Ako naman no, sigurado akong malintikan ako sa daddy mo. Ang sabi ng supervisor, nasa office ka raw. Mr. Boggs, pwede bang ilihim muna natin ito? Meron kasing nagpapanggap na Miss Joy sa office, nakita niyo ba? Hindi, dahil ang sabi ng supervisor ay nasa office ka daw. Oo, nasa office na nga ang babaeng nagpapanggap. Pero hayaan muna natin siya. Gusto kong kilalanin ng lahat ng empleyado dito sa kumpanya kung sino ang karapat-dapat at mapagkatiwalaan. Alam ko nang inisip mo, Miss Joy. Okay, kung yan ang gusto mo pero mag-ingat ka. Siya nga pala, pag-uwi ng daddy mo dito galing sa ibang bansa ay magkakaroon tayo ng celebration. Lahat ng empleyado, mababa man mataas, ang posisyon ay kailangan dumalo. Sige, Mr. Boggs, kita-kits na lang doon. Samantalang nakalusot naman itong si Cindy sa kanyang ginawa. Hindi siya nakita ng direktor, paniguradong sa kulungan ang kanyang bagsak. Kailangan niyang makuha ng pera sa kumpanya bago pa mahuli ang lahat. Yan ang naisip niyang paraan para makatulong sa negosyo ni Wilson. Miss Joy, nakaalis na pala si Mr. Director. Sayang, hindi kayo nagkita. Ganun ba, Supervisor? Hayaan mo sa sunod na lang. Matapos ng buong maghapon ay nagsuwian na ang lahat maliban na lamang sa supervisor at Cindy. Supervisor, gaano ka na ba katagal sa trabahong ito? 5 taon na po, Miss Joy. Pero ngayon lang kita nakita dito sa office. Medyo may pagka-stricto kasi ang daddy niyo. Kaya bihira lang kayong makalabas. Supervisor, kung ganon, maaari ba akong makairam muna ng ₱250,000? Ibabalik ko lang sa sunod na araw. Miss Joy, yun naman talaga ang sabi ng daddy niyo eh. Kapag dumating ka rito, kahit ano, ibibigay namin sa inyo. Hello? Cindy, napatawag ka. Pasensya na kayo, tita. Kung agad ko kayong pinauwi kanina, meron kasi kaming malagang ginagawa.
Pero pumayag na ang daddy ko. Sa katunayan, bibigyan ako ng kalahating milyon. Talaga, Cindy? Mabuti naman kung ganun. Tita, ita-transfer ko na lang sa bank account nyo. Napakasaya nitong si Georgia dahil muli nang babangon ang kanilang negosyo. Maraming salamat, Cindy. Hindi nga ako nagkamali sa pagpili sa iyo bilang girlfriend ng anak ko. Dahil ikaw pala ang anak ng mayamang negosyante sa bansa. Walang problema, tita. Sige na, may gagawin lang ako. Sige, Cindy. Bye. Mula sa ibang bansa, tumawag itong si Mr. Ray Choi sa direktor kung bakit ganoon kalaking pera ang lumabas sa kumpanya gamit ang pangalan ng kanyang anak. Ngunit nasa isip agad ni Mr. Boggs na hindi si Bella ang may gawa noon kundi ang peking Miss Choi ang may gawa nito. Samantalang ibinalita naman ng supervisor na magkaroon ng malaking celebration kahit na wala pa ang boss at si Mr. Director. Narito naman ang kanyang anak kaya walang magiging problema sa naturang party. Sigurado ka ba, supervisor, na okay lang ito? Miss Choi, ito ang sabi ng daddy niyo bago siya nagtungo sa ibang bansa. Sige, yun yung ang sabi ni dad, let's go. Naganap na nga ang kanilang kasiyahan. Dinaluhan ito ng mga empleyado at naimbitahan naman dito si Wilson at Georgia bilang panauhin. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating ika-30 years anniversary sa ating kumpanya. Marami nang pinagdaanan ng kumpanya noon. Pero dahil sa kasipagan nating lahat, kaya naman tumataas pa rin ang ratings natin. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kasiyahan, gusto ko munang ibigay sa anak ng CEO ang pagkakataon para makapagsalita. Cindy, narinig mo ba yun? Tinatawag ka na. Kinakabahan itong si Cindy, mukhang merong mangyaring hindi maganda sa oras na ito. Please welcome, Miss Choi! Agad tumayo itong si Cindy patungo sa harapan. Mabuti na lamang at wala ang boss at direktor kaya naman malaya niyang gagawin ang lahat. Nasa harapan na ito ngunit laking pagtataka naman ng host sa naturang celebration kung sino ang babaeng ito. Excuse me, sino ka? Hello, I'm Miss Choi. What? Nagpapatawa ka ba? Ikaw si Miss Choi? Come on. Maya-maya pa dumating din sa harapan ang direktor ng kumpanya. Sinungaling ka. Paano mo nasabing ikaw si Miss Choi? Hindi ikaw ang anak ng boss. Isa kang impostor. Bella Choi, pumunta ka dito sa harapan. Ilang saglit pa ay tumayo itong si Bella at nagpakilala. Makinig kayong lahat. Ako si Bella Choi, ang anak ng founder at CEO na si Mr. Ray Choi. Itong babaeng ito na sa harapan niyo ngayon ay isang impostor. Alam niyo ba na kumuha pa siya ng kalahating milyon sa kumpanya at ginamit ang pangalan ko? Mr. Boggs, ikaw na ang bahala dito, lalo na sa mga taong kasabwat nito. Supervisor Leia, hindi ko to inaasahan na pati ikaw maloko na babaeng ito. Mr. Wilson, Miss Georgia, akala nyo napakaswerte nyo na dahil may pera na kayo sa bank account nyo. Napakamalas nyo ngayon dahil kasabot pala kayo ditong 4. Anak, anong ibig sabihin nito? Di ko alam, Mami. Hindi ba si Cindy ang anak ng boss? Mami, hindi siya. Nakikita mo ba kung sino ang tunay? Si Bella, siya ang tunay na anak ng boss. Napakasinungaling talaga nito si Cindy. Paano niya nagawa yun sa atin ha? Cindy, ano to? Tita, sorry pero nasa inyo naman ang pera, hindi ba? Kung hindi lang tayo nabuko, marahil magiging makapangyarihan ng kayo ulit. Miss Choi, ano ba dapat gawin sa kanilang 4? Mr. Boggs, ikulong niyo silang 4 para magtanda. Officers, huliin niyo silang 4 at ikulong niyo sila. Cindy, bakit mo kami dinamay dito? Kung alam lang sana namin ito. Mrs. Georgia, ito naman ang gusto niyo, hindi ba? Gusto ko lang naman ang anak niyo. Pero dahil sa pira lang naman nangibabaw sa inyo, ayun, gumawa ako ng paraan. Pero wala eh, hindi tayo nagtagumpay. Walang hiya ka, Cindy. Dinamay mo kami? Napatawa na lamang ang ilang mga empleyado dahil sa sobrang sakim sa pera ng mga ito. Miss Choi, hindi ko naman nakalain na impostor pala ang babaeng ito. Ikaw naman, Supervisor Leah, pinagkatiwalaan ka ng daddy ko ng ilang taon. Pero dahil lang sa magandang sasakyan, nabulag ka na sa katotohanan. Kaya bilang leksyon yung lahat, magsama-sama kayo sa kulungan. Bella, patawarin mo ako sa nagawa ko.
Isa ka pa, Wilson. Yan ang napala mo dahil lagi ka nalang sunod-sunuran sa mami mo. Wala kang sariling desisyon. Ma'am, tingnan mo ang ginawa mo. Tingnan mo to. Wilson, huwag mo akong sisihin. Gusto ko lang naman na maging maganda ang buhay mo. Ito kasi si Cindy Napakasinungaling. Ma'am, huwag na tayo magsisihan pa. Tanggapin na lamang natin na makulong tayo. Sa araw ding iyon ay tuloy na ngang nakulong ang 4 na may kasalanan. Matapos ng kasiyahan sa gabing iyon, kinabukasan si Bella na ang namahala sa kumpanya. Nabawi naman ang pera ang nakuha ni Cindy sa kanilang kumpanya dahil nakahold lamang ito. Nagpasalamat naman itong si Mr. Ray Choi dahil nalutas agad ang malaking problema na sira sa reputasyon ng kumpanya. Lahat ng mga empleyadong kasabwat sa pangyayaring iyon ay tinanggal ni Bella sa kumpanya. Gusto niyang walang bahid ng kasamaan at abusado sa pwesto ang kanyang magiging empleyado. Mas lalong naging maayos ang mamalakad sa kumpanya matapos nasugpo ang maling pamamahala. Sa katunayan, binati ni Mr. Ray ang kanyang anak sa pagiging masipag at matulungin sa mga empleyado. Hanggang dito na lamang muna, kaibigan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating munting channel. Sa anong sulok tayo ng mundo ngayon? Lagi po tayong mag-iingat sa panahon ng tag-init. Maraming salamat.